Mismo ang Department of Labor and Employment na nagsabi walang maaasahang aumento sa sahod ang mga manggagawa ngayong Labor Day. Dismayado naman ang isang grupo ng manggagawa sa kakulangan umano ng trabaho sa bansa. Narito ang report. Kumikita ng hanggang 500 piso kada araw ang kargador na si Joel. Yun nga lang, may pagkakataong nakatenga lang siya at walang mapasukan. Ang hiling daw sana ni Joel ngayong araw ng paggawa, permanente at pangmatagalang trabaho. Ang labor force o sektor ng manggagawa sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit kumulang 40 milyong tao. Yan ay batay sa Labor Force Service ng National Statistics noong 2013 at mahigit 3 milyon umano sa mga ito tambay o kaya'y walang trabaho. Kung meron mang trabaho, mahigit 7 milyong manggagawa noong 2013 ang underemployed o kulang ang sinasahod. Mas malaki pa ang bilang sa Social Weather Stations o SWS survey na lumabas noong Pebrero. Sa survey na ginawa noong December 2013, lumabas na mahigit 12 milyong Pilipino ang walang trabaho. Mas mataas kumpara sa mahigit 9 milyon noong Setyembre 2013 at pinakamataas mula August 2012. Alam natin na wala talagang growth sapagkat kung tingnan ninyo, years back, ang ating unemployment when the administration took over power was 7.0%. Ay ngayon, 7.5% na. Ang idinahila ng palasyo ang mga kalamidad na tumama sa bansa, kabilang ang mga bagyo, lindol sa Bohol at bakbakan sa Zamboanga noong nakaraang taon. We continue to ensure that our people would continue to find employment. We continue to find measures that could provide employment for them. Matagal lang sinusulong sa Kongreso ang panukalang across-the-board wage hike, pero hindi ito lumulusot. At ngayong araw ng paggawa, sinabi na ng gobyerno na walang aasahang aumento sa sahod ang mga manggagawa. Minimum wage ang gusto nila across the board. So matagal na yung isinusulong sa Kongreso, hindi nagiging batas. Nanggaling na tayo dyan at meron tayong kasalukuyan ngayon na regional wage, minimum wage setting. So sa tingin namin, mas balance yung magiging approach pagka regional wage setting instead of national minimum wage. Kasi nakukonsider sa minimum wage fixing kung ano yung socio-economic indicators within the region. Para sa unang balita, Oscar Oida reporting.